Hello YouTube people! Ito po ang inyong abang lingkod na si Ethan Craftsman. Due to sa ating response po ng ating mga subscriber kung paano daw ayusin daw. Ito si Elrix Iyak Nilab. Good day po. Ask ko lang po paano kalasin or baklasin ang Woody fan. Naputol po kasi yung wire niya sa loob. Salamat po, sabi ni Elrix. Medyo may kahirapan talaga yan. Actually, mga brand new yan. Walang damage po yan. Ang ating mga may review na. Kung makikita niyo yan. They're working perfectly. Nagwa-work po ng maayos yan. Dahil gusto po natin makatulong dito kay Elrix. Kung paano po niya kalasin kasi nga naputol yung wire. So, gagawin po natin. Pero bago po natin gawin niya, wag po kayong makalimot mag-react, comment, share, and subscribe sa ating channel. At yung mga gusto pong magpa-member sa ating channel, welcome po lahat. So, ito po yung mga tools na pwedeng gamitin natin. Yung ganyan mga screw. Kung meron po kayong setup screw ganito, at meron ding malaki. Kasi ang mababaklas mo lang to kung matatanggal ito. Ito naman, para makita natin yung kanyang LCD nito, nababaklas rin yan. Pero later on. Ang importante lang ito, kasi mahirap talaga. Talagang nagkaroon rin ako ng struggle nung tinry ko. Mga bago po to, pero kumbaga, ginawa ko, dinismantle ko po para pag-aralan para sa ating subscriber na nagtanong, para makatulong po tayo. So, hindi po natin re-repair to dahil okay po, working condition yan. Papakita lang po natin kung paano baklasin. So, ito po, kaya nakita mo. Kaya anticipate nyo po na once na pina-repair nyo po yung mga ganitong mga items ay talaga magkakaroon po ng gasgas yan kasi hahanapan po nung technician or yung magre-repair kung paano po niya bubuksan. Ang importante lang po yan ay yung gumana siya, yung magawa niya. Kasi kung hindi niya bubuksan yan, hindi po magagawa. So, ito po yung dito sa gilid nito. So, tatry natin. Yan kailangan siklatin mo yan. Sisiklatin mo yan ganyan. Yan nakita nyo? Kasi nasiklat ko na yan. Pero sa umpisa mo sisiklat yan, medyo po yan, talaga maigpit. So, nakita nyo yan. Meron siyang gatla rito. Kaya anticipate nyo po yung magagasgas talaga. Tapos ito, nakikita nyo sa yan meron siyang groove dito nakakain doon, pati yun sa dulo. So, pwede na natin buksan siya ganyan. So, pagka nabuksan natin dyan, ayan yung possible na mabubuksan na po natin siya. Ayan ganyan po ang loob niya. So, sa mga nagwa-wonder kung paano nila i-repair yan, madali lang po kasi visible na po yung mga wire natin. Nakikita nyo na po yung wire. Ito yung battery niya na nasa 1,800 mAh ang capacity pala ng battery. So, dahil nabuksan mo to, if ever na gusto mong lumakas tong capacity ng battery nito, may mga available na bibili naman sa online, di ba? Kumuha kayo ng 4,500 milliampere na kasi pare-pare naman ng volts niyan 3.7 volts. Nakita niyo 3.7 volts. Kumuha kayo ng mas mataas na milliampere na ganitong battery rechargeable. Then i-replace nyo. Tapos tignan nyo kung magkano yung cost nung battery. Kasi kukompare nyo yung halaga nitong ganitong mga fan dun sa mga tinatawag nilang mas expensive, yung mas durable, sabi nila yung mas malakas ang hangin, at the same time mahaba po yung range ng oras na tinatagal nung kanyang performance. So lahat po ng ganyan ng mga appliances na ganito katulad ng electronics, ang nagdadala lang po dyan battery lang po talagang nadadala niyan. Kaya if ever na makabili man kayo ng ganito at nakalas nyo ng ganyan, tapos umorder kayo sa online ng 4,500 mAh na capacity, it means isipin mo ilan to, 1/8, ilan doble. Kung ito'y nasubukan ko na ito, matagal ng 3 hours, 4 hours, 5 hours, depende po dun sa pag timer nyo dun sa kanyang speed. Pero pagka gumagamit ka po ng speed ng katulad ng 60 to 80, doon ka naglalaro sa speed na yun, yung 4 hours to 5 hours ay talagang aabutin po yan.
Kaya kung gusto mo naman na ano na medyo mas matagal ang kanyang di siya malobat, dando ka lang sa 2040, ganyan, 2040 kasi ganun po ang transition ng kanyang speed eh. Pero pagka pinalitan mo tong capacity, battery capacity na to na 1,800 mAh ay ibig sabihin magtatagal talaga siya. Kaya do sa mga naka-avail ng ganitong product na ang pinakamaganda ay kung halimbawa napansin nyo na mihina ng charge niya, pero hanggat bago okay lang, enjoy natin yung battery capacity niya. Total matagal pa naman na nalolobat siya, pero at least may mga guide na po kayo na if ever na nagkaroon ng trouble yung ganyan nyo or na sira, hindi nag-function, either ang nangyari dyan may naputol dito sa mga wire na yan, nakikita nyo yung wire, mga wire connection, nakaano naman lahat eh. Diyan lang po masisira yan. Pwede nyo palitan yung mga wire, pwede nyo pa-repair sa mga technician na nakakaalam, or pwede nyo i-DIY sa inyong sarili. Pwede nyo i-search sa platform kung paano po i-repair yan. Na yung about electronics na. Pero kung yung mga simple na talagang katulad do, ang request po sa atin ay baklasin daw kung paano buksan. Ayan, nabuksan na po natin, nakita nyo na kahit na nakaganyan yan, so try natin na paandarin natin. Ayan o, umaandar pa rin yan. Ayan o, nasa 40%. O. Ganyan ang ano niya, ganyan ang itsura niya. Oo. Ayan, double click para off. Kaya ito po yung guide ng ating kaibigan diyan kung paano may re-repair tong kanyang dahil bumagsak na may naputol na wire. So pagka nabuksan mo ng ganyan, yung possibility na makikita mo na kung saan yung parting wire na naputol. At the same time, kung may tester ka, pwedeng mong test. Ngayon, ito medyo may kahirapan ng konti kasi kung titignan mo, wala siyang opening. Wala siyang pagbubuksan. Kaya nung inisip ko kung paano ko bubuksan tong portion diyan ay isa lang ang ginawa ko. Sisikletin mo rito, pwede. Pero meron pala siyang group. Galaw-galawin mo lang ng ganyan. Nakita nyo? Kamay ko. Yan. Nakita nyo? Naiangat ko na. So, pag maiangat mo yan, meron siyang Kaya, lahat ng bagay, wag po natin dadaan sa pwersahan. Ngayon, yung sa'yo, kapatid, brother, pwedeng dito mo muna siya buksan. Para if ever na tinanggal mo tong screw dito, di ba nakita nyo may screw dito. If ever na tinanggal mo yung screw yan, or in-on mo, gano'n. Hindi nag-function yung yung LC niya. Ibig sabihin, baka may possible na may naputol banda rito or lumuwag yun dito, yung connection dun. So, pwede mong dito mo muna try bago mo baklasin ng diretso para mas madali kasi ito wini-wiggle mo lang, wiggle ng gano'n sabay hatak. Pero pagka sasara, kasi meron siya, yan, nakita mo yun. Yung dalawang yun, papasok tong dalawang to. Kaya try to be careful kasi may possibility na mabali mo yan. Maliliit lang yan dahil plastic lang yan. So, pagbabalik mo naman gano'n. Gano'n rin, sasakto mo, yan See? Nakita mo, ngayon ito na. Hindi na natin ilalabas lahat yan kasi nakita mo yun. Meron siyang dahan-dahan ka sa paghatak doon sa wire na banda doon sa itong red na to kasi meron silang parang pandikit na stick glue. Ngayon once na na-repair mo na tong kung may stick glue ka, once na na-repair mo, yung gilid-gilid niya to stick glue mo para hindi gumalaw to. Kaya mabagsak man siya, tapos try mo na talagang diinan lahat ng mga connectors. Ayun yung battery niya Try mo na diinan lahat ng connectors. So ito nakita niyo, yan working okay, working good. Yan ang ganyan lang po ang gagawin natin. Kaya sana nakatulong po sa inyo sa pag-DIY, pag-repair ng ating Woody handheld fan. Lagi pong tandaan ng paalala ng inyong abang lingkod na si Ethan Craftsman. Keep safe and God bless. Don't forget to like and share and subscribe as well. Good day everyone!